Mariing tinututulan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang pangumbinse ng ilang rice stakeholders sa Vietnamese government na maghain ng complaint kaugnay sa 60-day rice import ban. Ayon sa kalihim, kahit pa pumayag ang Vietnamese government, tuloy pa rin ang suspension sa September 1. Narito ang kabuuan ng balita. Bago ang napipintong implementasyon ng 60-day rice import ban na magsisimula sa September 1, 2025, nakatanggap ang Department of Agriculture o DA ng balita na planong hikayatin ng mga rice stakeholders ang Vietnamese government para maghain ng reklamo sa World Trade Organization o WTO laban sa 2 buwang suspensyon ng pag-aangkat ng bigas at ang magiging epekto nito. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ang naturang hakbang ay para protektahan ang lokal na magsasaka ng bansa sa papalapit na anihan, kaya't dapat daw na pag-isipan ng mga ito ang paghihikayat na gagawin sa Vietnamese government. Sakali man daw nasang-ayunan ng mga ito ang suhestyon ng mga stakeholders na maaaring humantong sa hindi magandang pagkakaunawaan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam pagdating sa usaping pag-aangkat ng bigas, mag-i-import na lang daw ang Pilipinas ng bigas sa India, Myanmar at Cambodia. Batay sa datos ng DA noong 2024, 75% ng halos 4.8 million metric tons ng bigas na inaangkat ng bansa kada taon ay nagmumula sa Vietnam. Samantala, tiniyak naman ng kagawaran ng agrikultura na sa loob ng 2 buwan na walang aangkating bigas mula sa ibang bansa, may sapat na supply daw ng bigas ang buong bansa. Sa ngayon, tinitingnan ng DA ang posibilidad na palawigin pa hanggang 90 days ang rice import ban kung maobserbahang maganda ang naging resulta nito. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas sumasaludo sa bawat Pilipino.